Tuwing Semana Santa, maraming Pilipino ang taimtim na nagninilay at nakikiisa sa mga tradisyon tulad ng prosesyon, padasal at iba't ibang ritual na nagpapakita ng pananampalataya. Ngunit kasabay ng mga banal na gawain, may mga pamahiin ding patuloy na sinusunod ng maraming Pilipino. Lumaki tayo sa pinaniniwalaan ng mga ito, pero totoo nga ba ang mga paniniwalang ito o bahagi lang ng ating mayamang kultura at tradisyon? Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Narito ang 10 pamahiing Pilipino tuwing Semana Santa na sinusunod pa rin hanggang ngayon. Bawal magwalis sa gabi. Kapag nagwalis ka raw sa gabi ng Biyernes Santo o Sabado de Gloria, lumalabas daw ang swerte sa bahay mo. Kaya marami ang naglilinis sa umaga para hindi ito maapektuhan. Mas matagal gagaling ang sugat. Bawal daw maglaro sa labas dahil kung masusugatan ka, mas matagal daw itong gagaling. Wala namang siyentipikong ebidensya ito, pero siguro mas gusto lang ng mga magulang natin na manatili tayong ligtas sa bahay. Bawal maingay. Semana Santa hindi panahon ng party. Dapat tahimik at solemn dahil ito ang panahon ng pagninilay at pagdarasal. Bawal ng video okay, magpatugtog ng malakas at kahit ang simpleng pagbusina ng sasakyan ay pinapagalitan. Bawal maligo paglampas ng alas 3. Sino sa inyo ang sinasabihan ng nanay na huwag maligo kapag pasado alas 3 na ng hapon? Sinasabing malas daw ito, pero kung tutuusin, baka dahil lang sa paniniwala na ito ang oras ng kamatayan ni Kristo. Kaya kung gusto mong maligo, gawin mo na bago mag 3 PM. Mas malakas ang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Dahil patay si Jesus, wala raw nagbabantay sa mundo kaya mas malakas daw ang mga engkanto at masasamang espiritu. Kaya naman may mga nagpapalakas ng kanilang mga anting-anting tuwing Semana Santa. Huwag tititig sa salamin paglampas ng 3 PM. Kapag tumingin ka raw sa salamin sa oras na ito, baka may ibang mukha kang makita. May paniniwala na maaaring magpakita ang mga espiritu sa refleksyon mo. Kaya panigurado, takpan na lang ang salamin o iwasan ito. Palaspas sa pinto para sa proteksyon. Tuwing linggo ng palaspas, marami ang nagpapabasbas ng kanilang palaspas at inilalagay ito sa pinto ng bahay bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. May ilan pang naniniwala na maaari itong sunugin at gawing abo para sa Ash Wednesday at sa susunod na taon. Bawal lumipat ng bahay. Kung balak mong lumipat ng bahay, hintayin mo munang matapos ang Semana Santa. Sinasabi kasing malas ang lumipat bago ang linggo ng pagkabuhay dahil hindi pa protektado ang bagong bahay. Mas mabuti raw na manatili lang muna at manalangin. Bawal kumain ng karne tuwing Biyernes Santo. Ito ang isa sa pinakakaraniwang paniniwala bilang tanda ng sakripisyo ni Kristo. Kaya maraming Pilipino ang kumakain ng isda o gulay tuwing Biyernes Santo. Pero aminado ka ba? Minsan sobrang sarap ng seafood dishes para hindi rin sakripisyo. Ang ulan sa Easter Sunday ay may healing powers. Kapag umuulan sa linggo ng pagkabuhay, sinasabing may kapangyarihan itong magpagaling ng sakit. Kaya may ilang mga lola na nag-iipon ng tubig ulan sa bote para magamiting panghilod o pag-inom sa hinaharap. Totoo man o hindi, wala namang masama sa paniniwala hanggat ito hindi nakakasama sa iba. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Huwag kalimutang i-like, share at comment sa comment section ang inyong opinion. I-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.